Okay po. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli sa Psalms Prayer Warriors. And we are praying soldiers and loving messenger souls. Sa lahat po ng mga nanonood at kasama po natin ngayon sa Facebook Live, isang mainit na pagbati po sa inyo. Salamat po sa inyong pakikisa sa ating gawain ngayong tanghali ngayong gabi na to. At ako po ay inyong host presider at ako po ay nagagalak na nandito na naman po tayong muli nagsama-sama upang purihin ang Diyos, makinig sa kanyang salita at patibayin ang ating pananampalataya. Ngayong araw na to, ang ating pong team, ngayong buwan na to, Abril, ay King of Kings. At ang ating pong topic ngayong araw na to, Ruling with Purpose. Sabi nga po sa Proverbs 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like a watercourse wherever He pleases. Ayan po mga kapatid, paalala po sa atin na ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa Diyos. Kapag siya ang ating sinunod, siguradong tama ang direksyon ng ating buhay. Kaya po sa sandaling ito, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin kumilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Muli po, welcome po sa Psalms Prayer Warriors. At ang ating pong programa, mga participants, ngayong tanghali ngayong gabi na to, ang ating pong opening prayer ay pagkakalob ni Sister Raquel Humitil ko. At ang ating pong musical offering, pagkakalob po ni Sister Sheila Bertudaso. Ayan po. At ang ating pong speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, walang iba po si Pastor Bonco. At mamaya po, siya po ay ipapakilala ni Sister Connie Sariola. At mamaya po pagkatapos po ng kanyang mensahe, pwede po tayong magbigay ng ating mga short reflection at pwede rin po tayong magtanong at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakalo po ni Sister Edna Monte Hermoso. Ayan po, bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po, sa akin pong screen. Unang-una po ang ating pong muse. Andiyan po si Sister Annie Barrios. And of course, nandyan din po si Ma'am Ardel Sarmiento. Andyan din po si Nanay Lucy Dungo. At ang ating pong Binibining Pilipinas 1995, si Ate Nisita Katoliko. Ayan din po ang ating pong speaker ngayong tanghali, ngayong gawin na to. Walang iba po ang napakagwapo pong si Pastor Bonco. Ayan po. At nandyan din po si Sister Jenny Valdez at si Ate Raquel Humitilco. Andyan din po si Ate Connie Sariola at si Ate Edna Montehermoso. Andyan din po si Maria Teresa Laitong at ang ating pong Mamshi Nene at si Ate Neng Filomeno. Andyan din po si Sister Rose Leonor. Hindi ko mabasa, wala akong salamin. At ang ating magandang si Sister Sheila Bertudaso. Ayan po. At nandyan din po si Ate Wilma Kadaig. Ayan. Bago ko po ibigay sa ating po mga participants, muli mga kapatid, tayo po ay nag-change ng ating pong oras. At ang ating pong time ay magiging 10 o'clock na po. 10 o'clock sa Philippine time at kasi medyo gabi na po sa mga nasa ibang bansa. Ayan po. Bigay ko na po ang ating pong opening prayer. Naririnig po ba? Yes Opo, po, Ate malakas Edna. po. Ate Raquel. O tayo po'y manalangin mga kapatid. Tungo natin ang ating mga ulo. Ama naming Diyos na nasa mga langit ka, makapangyarihan, mabait at mapagpala sa lahat. Sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon ng iyong mga anak ng pagkakataon na magkasama-sama sa platform na ito ng Psalms. Bagamat kami iba-iba ang lugar, magkakalayo, ay nagkasama-sama kami ngayon upang mag-aral, makinig ng iyong banal na salita. Alam namin, Panginoon, ang mga ganitong bagay na pagsasama-sama ay makatutulong ng malaki upang mapatibay, mapalago ang aming kaalaman ng tungkol
sa iyong kadakilaan. Sa mga oras pong ito ay dinadalangin ko ang bawat isa sa amin na nandito ngayon. Salamat po sa mga pagpapala, sa kalusugan na ibinigay nyo sa amin, na kami ay nagbigay ng panahon na makapag-join sa programang ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na kayo ang makisama sa mga participants. Bigyan mo po ng mga katalinuhan at magampanan ang bawat bahagi na ibigay sa kanila upang ito ay magampanan nila at makapagbigay ng kasiglahan sa programang ito. Higit sa lahat, dinadalangin ko po ang aming speaker ngayon sa katauhan ni Pastor Bon ko. Bigyan mo po siya ng katalinuhan. Kayo ang makita sa kanya, kayo ang magbigay ng mga salita na lalabas sa kanya mga labi upang kami ay makinabang ng malaki sa aming pag-aaral ngayon sa team na King of Kings, Ruling with Purpose sa topic na Jeroboam. Naasahan po namin na kayo ang magbibigay ng magandang pabalitang ito sa pamamagitan ni Pastor. Dadalangin ko rin po na kayo ang makisama, maghari sa aming pag-aaral ngayon. Ang Banal na Espiritu ang manguna. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Raquel Humitilco. At ibigay na po natin ang ating pong musical offering, Sister Sheila Bertudaso. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo alam. Ako kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo pa ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ay panahon, harapin ang katotohanan. Sa Diyos lang ay may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa.
Wag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Sheila, sa napakagandang awitin. Ako ay napapasabay sa kanyang awit. Ayan po. So, muli mga kapatid, ang ating pong team ngayong April ay King of Kings, Ruling with Purpose. At ang topic natin po ngayong tanghali na to, si Jeroboam. Ayan po. Bago po ibigay kay Ate Connie, batiin ko muna po yung mga humabol dito, no? Dali lang po. Ayan. Wala naman pong humabol. So, Ate Connie Sariola, nasa iyo na po ang pagkakataon para ipakilala po ang ating pong speaker. Ay, wala po si ate ko. Ala, isang magandang dilag. Nag-iba si ate ko. Sige, Ayan Ate na si Dal, ate ko. ikaw magpakilala. Ikaw lumabas Ate ko, dyan. ay, okay na? Bumata si Ate Wala. Connie. Wala si ate ko. Yeah, gumanda. May emergency. Taong mayroon lang po importante lang po. May importanteng mahalaga. Okay, so ipapakilala po natin ang ating speaker ngayon. Naririnig po ba ako? Yes, Ate Dan. Okay, so ang ating pong speaker ngayon ay walang iba kundi si Pastor Bon Vizcaco. Siya po ay pinanganak sa Santa Fe, Romblon, Philippines. At yung 2017, siya po ay graduate with the Bachelor of Theology degree from Central Philippine Adventist College. At noong 2018, siya po ay nag-serve as an associate pastor in the Rojas District. 2019, served as associate pastor in the Bongabong District. Noong 2020 to 2021, he served in the Bulalakaw area. 2022 to 2023, nag-serve naman siya as district pastor ng South Oriental Mindoro. 2023 to 2025 in Northern Batangas District. And currently, siya ay district pastor ng Lower Marinduque and currently acting as area chairman of Marinduque Province Family. He married to Ma'am Vanessa Eileen Co. At sila po ay may anak na nagngangalang Hananaya Van Co. So, our speaker for today is none other than Pastor Bon Co. So, it's your time, Pastor. Thank you so much, Ma'am Ben. Good morning to everyone. Nais kong pasalamatan po yung Psalms Warriors for inviting me to join with you ngayong pong umaga. Can you hear me? Yes, Pastor. Clear, Pastor. Clear. Okay. All right, thank you so much. So it's such a privilege po para sa akin na makasama po kayo ngayong pong umaga sa napakagandang pagkakataon nito para mag-worship tayo sa Panginoon at pag-aralan natin ng magandang topic
Ano po? So this morning, allow me to share screen. Okay lang po ba? Mag-share screen po ako. Meron po akong inihandang presentation para masundan po natin ang Sure ating po. pong pag-aaralan ng umaga. Okay. Share. Nakikita niyo na po? Yes, Pastor. Loading. Ayan, So okay na. nakikita niyo na po yung presentation. Opo. Okay. So, ayan, let me begin with a nice po pong manalangin muna. By the way, salamat po ng marami sa napakagandang awit, preparation ng ating puso para pakinggan ang mensahe ito. Let's pray, just a short prayer. Banal na Diyos, gabayan ninyo kami samantalang kami po ay mag-aaral ngayon pong umaga. Salamat po sa pagkakataon na pag-aralan namin ang buhay ng isa sa mga hari po ng Israel. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong subject matter ay patungkol po kay Jeroboam. Yung title na ginamit ko para sa kanya ay Faith Enough to Rule, but Not Enough to Obey. So, ganito po ang konteksto bago tayo dumating kay King Jeroboam. Ang context po ay alam naman natin, si Solomon po, na anak ni David, siya po ay nagsimulang matuwid na hari. Ngunit kalaunan ay lumabas sa kanya ang maraming mga paglabag. Number one, nag-asawa siya ng maraming mga foreign wives. Pangalawa, siya ay nagtayo ng altar para sa mga Diyos-Diyosan. So ito ay kinasusuklaman ng Diyos pero ginawa po ni Solomon. Then pangatlo, pinahintulutan niya na ang idolatry sa Israel. So dahil dito ay unti-unti na pong naging mahina yung pong kaharian ng Israel. At nung namatay po si Solomon, nag-take over po yung kanya pong anak. By the way, bago po yun, ang Diyos ay nagsalita actually kay Solomon. Sa 1 Kings chapter 11 verse 9 to 11, sabi, the Lord was angry with Solomon. Can you imagine, nilabas ng Diyos yung kanyang emotion towards Solomon. Galit siya kay Solomon. So ang sabi niya, I will surely rend the kingdom from thee. Ibig sabihin, hahatiin niya yung kahariang ito mula po kay Solomon. So ito po ang pinaka-main reason kaya po nagkaroon po ng division yung pong kaharian po ng Israel. Nung namatay po si Haring Solomon, nag-take over po yung kanyang anak. Ang pangalan po ng kanyang anak ay si Rehoboam. Nung sa time ni King Solomon, masyadong malupit yung pong ginagawa nila sa bayan ng Diyos. Number one dito ay pinapatawan ng napakalaking buwis, tax, yung pong mga tao, at sa pilitang pinagagawa o pinapatrabaho sila sa kaharian sa Jerusalem. So nung nag-take over po si Rehoboam, nakiusap ang mga taong ito na humiling sila, yung pong, especially po yung 10 tribes dun sa taas, na alisin na yung pasanin na yun na ipinataw ng kanilang ama na si Solomon. Kung pwedeng pagaanin, kung hindi man maalis, kundi pagaanin sa kanila. Pero alam po ninyo ang nangyari, ang ginawa po ni Rehoboam, pag take over po niya ng throne, ay siya po ay nag-seek ng counsel, advice. Ang una niyang nilapitan ay yung mga matatanda na mga counselor sa Israel. Ang payo sa kanya, tanggalin na yan. Kung gusto mong magkaroon ka ng loyal na mga tao sa iyo, manatili yung mga tao sa iyo, alisin mo na yan yung pinataw ng iyong ama. So yun yung una pong counsel na binigay sa kanya ng mga elders. And then ang ginawa ni Rehoboam, hindi siya nakontento sa counsel na yun. Siya ay nag-seek din po ng counsel sa mga youth, sa mga batang mga counselor. And then ang pasya ng pong mga batang counselor kay Rehoboam ay huwag aalisin, sa halip, dadagdagan pa ng 3 beses ng bigat na pasanin. So can you imagine mga minamahal na mga kapatid, ang nangyari? Kaya ang suma total, ang conclusion dito ni Rehoboam, nung tinimbang niya yung 2 payo, mas sinunod niya yung advice ng mga bata. So ang ginawa niya ay in-announce niya sa buong kaharian na hindi niya alisin yung pasanin tungkol sa pipiliting magtrabaho at ito ay gagawin niya pang triple ang bigat. So dahil dito, nag-aksa na, nagprotesta na po, nagrebelde na ang karamihan sa bayan ng Diyos dun po sa Northern Kingdom ng Israel. So, ito pa ang isa sa mga dahilan nung pong pag-alis o pagkalas po nila. So yung pong northern tribe, yung sa hilagang tribo, ito po ay tinatawag na Israel, ay nakaramdam po sila ng pagkakait at pangaapi. Samantalang si Rehoboam, nakatuon lamang siya sa interest po ng Judah, dun po sa south. So halos wala naman siyang pakialam dun sa north. Then pangatlo, yung pong 10 tribes dun po sa north, sa Hilaga,
ay naglaban po ito, nagdeklara sila ng sariling hari. Ang dineclare po nilang hari actually ay si Jeroboam. Dito po lumabas ang pangalan po ni Jeroboam. At ang ginawa po ni Jeroboam, kumalas siya kay King Rehoboam, umalis siya para pamunuan niya yung pong mga tribe dun po sa taas. Yung pong remaining 10 tribes dun po sa Hilaga. So, dito po nagsimula. Kaya po ang kaharian ng Israel sa pamumuno ni Rehoboam, kung makikita po ninyo, ay na-divide. So yung pong Jerusalem, ang capital city ng Judah sa baba, yun naman pong Shechem, ang capital city ng Israel dun sa taas. Yung Israel ay intact na 10, yung Jerusalem naman ay, ang Judah naman ay intact na 2. So 2 versus 10, mas dihamak po na mas malaki po yung nasa taas. So ganito po ang nangyari pa. Ang matindi rito, yung pagkakahati po ng kaharian ay hindi po dahil sa political accident. Ito po ay judgment na rin ng Diyos dahil po sa apostasy. Tingnan po ninyo, kapag po ang leader ay lumayo sa Diyos, naaapektuhan po ang buong bayan. So yan po ang puntos na nakuha natin dito, mga minamahal na mga kapatid. Then ito po nangyari sa 1 Kings chapter 11 verse 29 to 31. Itong propeta ng Panginoon na sa Ahijah, inutusan niya na puntahan itong Jeroboam. Alam po ninyo ang ginawa po ni Ahijah? Pinunit po niya yung pong damit ng 12 pieces. Pinunit po ng 12. At nung mapunit na po, yung pong 10 pieces po doon, ibinigay po niya kay Jeroboam. So dito makikita natin, yung pong the thorn of the garment symbolized the tearing of the kingdom from Solomon. So God himself initiated the division. So alam natin to, ang Diyos mismo ang nag-initiate ng pagkabahagi dahil po sa kasalanan na ginawa po ni Solomon. So ang puntos na makuha natin, God controls history. Even political transitions are under divine sovereignty. Kaya lagi nating dinidiin na kahit po sa mga kaharian meron ang mundo, ang Diyos po ang naglalagay, ang Diyos din po ang bumabawi. Yan po ay sa political world. Even in our church, sa ecclesiastical world, ang Diyos po ang naglalagay ng mga leaders natin, ang Diyos din po ang nag-aalis. Kasi God controls history, even political transitions. So, ang puntos ko po na gusto kong idiin sa atin, ano po, yung pong leadership opportunities are not accidents. They are divine assignments. And I agree with it. So when God opens a door, it comes with responsibility to obey Him. So napakapalad, no? Hindi lahat ng mga leaders o mga pastors or mga church members ay nabibigyan po ng pribilehiyo na maging leader ng church. So kapag inopen ng Diyos sa atin yung pintuan na yun para manguna, meron po itong kaakibat na pagsunod sa Kanya. Okay? So, ito po ang nangyari. Yung pong 10 pieces ng garment ay, ang sabi ng Panginoon kay Ahijah, yung pong prophet, ibigay mo ito kay Jeroboam sapagkat ipinasya ng Diyos na ang kahariang ito ay mapapasa kanya. So dito po makikita natin na itong si Jeroboam ay biglang pumasok po sa kasaysayan. Pero ang significance dito, si Jeroboam po did not seize his power. Hindi po niya nakuha yung kapangyarihan na yon. Yun ay kusang ibinigay sa kanya ng Diyos. So God granted authority to Jeroboam. At yung pong authority nito ay pinaniwalaan natin. Siyempre, of course, yung pong authority is a gift from God. This is not self-achievement. Whether pastor, elder, or leader, authority must never be used for self-preservation but for God's purpose. Kaya napakaganda po ng inyong pong film na na kinuha, King of Kings, ruling with purpose. Maging po yung mga ibinibigay ng Panginoon na posisyon sa atin ay mga pahiram lang. Hindi dapat ginagamit ito as a weapon para paglingkuran ng ating sarili, kundi para ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Layunin ng Diyos kung bakit niya pinapahintulot na bigyan tayo ng authority. So, that's a gift from God. So, ang question ko, sino itong si Jeroboam? So, ito po ang maikling description lang ni Jeroboam. Mula po siya sa tribo ni Ephraim. Isa siya sa mga makapangyarihang tribo sa Hilaga. Actually, nung time po ni Haring Solomon, si Jeroboam ay ginawa po niyang one of the administrators ni King Solomon. Actually, yung kanya pong trabaho ay tagapangasiwa siya dun sa labor sector ni Solomon. So, isa siyang mataas na tao, o may mataas na katungkulan na during the reign of King Solomon. So, yung po si Jeroboam,
Now, ang sabi ng Bible dito sa verse 38 ng account ng 1 Kings ay ganito po ang sabi ng Panginoon kay Jeroboam. If thou will hearken unto all I command thee, I will build thee a sure house. Pangako ito ng Panginoon. Pero pansinin po ninyo, yung pong pangako ng Panginoon kay Jeroboam, laging nakabatay po sa kondisyon. Kaya sabi rito, this is a conditional covenant. Ito ay katulad ng covenant na ibinigay ng Diyos kay David. Kung susunod ka sa akin, kung susundin mo lahat ng inuutos ko sa iyo, mananatili ang inyong sambahayan. Yun po ang sabi ng Panginoon kay Jeroboam. Ibig sabihin, may tiwala ang Diyos kay Jeroboam. Kaya lang, ang puntos na makukuha natin rito, blessings is conditional upon obedience. So God's promises require faithful living. Spiritual success is sustained by obedience, not beginnings. So, napakagandang puntos mga minamahal ng mga kapatid. Yung blessing ay sinusustain, mananatili sa iyong pagpapala kung mananatili kang masunurin sa Panginoon. Hindi porke pinagpala ka nung una, tuloy-tuloy na yon kahit lumabag ka. Sabi rito, ang spiritual blessings or success is sustained by obedience, not beginnings. Kaya pagpapatuloy, sa 1 Kings chapter 12 verse 26, ito po ang nangyari. Right after na kinausap itong si King Jeroboam ng prophet of the Lord, na kung susundin mo ang tinig ng Panginoon, mananatili ang iyong kaharian. Ikaw ay pasisikatin ng Panginoon. Ikaw ay magiging somebody sa bansang Israel. Pero alam po ninyo ang ginawa po ni Jeroboam. In verse 26, Jeroboam said in his heart. Ibig sabihin, meron na po siyang preconceived idea bago pa siya kinausap ng propeta ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Ito po ang napakadelikado. This is the most dangerous phrase in the narrative. Bakit po? Kasi he did not consult God. He consulted himself. Yun po ang problema kay Jeroboam. Hindi niya kinonsulta ang Diyos. Pag siya ay nagpapasya, kinukonsulta niya muna ang kanyang sarili. Ibig sabihin, mayroon na siyang naka-reserve na idea o desisyon bago pa niya isangguni. O never nga niya sinangguni ang Panginoon. So alam po ninyo, ang puntos o lesson na makukuha natin dito, yung pong kasalanan, sin begins internally before it becomes visible externally. So yung pong kasalanan, bago lumabas yan, bago magkaroon ng manifestation ang kasalanan, yan ay nagsisimula sa isip. Pinaprocess mo, sinisystematize mo ang kasalanan sa isip bago mo siya gawin. So, ganyan na ganyan ang nangyari kay Jeroboam. Pinaprocess niya sa kanyang isip kung paano niya labanan ang Diyos. When decisions are made without prayer, compromise begins silently. Let me pause for a while at saka gusto kong bigyan po ng diin yung pong statement na ito. Napaka-alarming po nito, lalo tigit sa panahon natin ngayon. When decisions are made without prayer, kapag ka nagpapasya tayo nang hindi man lamang tayo nananalangin, ang kasunod pong nangyayari ay kompromeso. Yung pong compromise ay nagsisimula silently kasi iniisip natin, nag-click naman yung decision ko dati nang hindi ako nananalangin. Ayos naman kasi yung result ng decision ko kahit hindi pa ako nananalangin. So why not continue with that norm? Yun po ang problema. So when decisions are made without prayer, compromise begins silently. At yun po ang nangyayari kay Jeroboam. Akala niya kaya na nang patakbuhin sa kanyang sarili lang yung kaharian na yun ay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Yung 10 kingdoms. Pero tingnan natin anong nangyari. Sabi rito, now shall the kingdom return to the house of David? Ito po ay reasoning ni Jeroboam sa Panginoon. Sabi niya, babalik pa ba ang kaharian dun sa kaharian ni David sa baba? Ang ibig niya sabihin rito, yung bang mga tao bababa pa dun sa south, dun sa kaharian ni Rehoboam para dun sumamba? Hindi na. Pansinin po ninyo, natakot dito si Jeroboam. Bakit po siya natakot na hindi niya sinunod ang sinabi ng Panginoon? Ang sabi kasi ng Panginoon sa kanya, pababain mo ang mga tao sa Jerusalem pagka sila ay sasamba sa akin. Bakit? Kasi nandun lang po may temple. At dahil ang temple ng Diyos ay nasa Jerusalem, ang instruction ng Diyos kay Jeroboam, tuwing mag-worship sila, bababa sila doon. Ito namang si Jeroboam, naisip niya, kung pabababain ko ang mga tao doon sa Jerusalem, galit na galit sila kay Rehoboam, ay baka mawala ang loyalty nila sa akin. Kaya natakot siya. Kaya mamaya,
malalaman ninyo kung anong ginawa ni Jeroboam. So, again, yung mga points na nakuha natin dito. Fear replaced faith. Pinapalitan ng takot ng pananampalataya. So, God had promised him the kingdom, yet he doubted God's word. Yun ang problema. Pinangakuan siya, nagduda siya sa pangako ng Panginoon. So, sabi rito, fear makes us distrust God's promises. Many spiritual failures begin when we try to protect what God already promised to sustain. Yun ang problema, no? Minsan, pinipigilan natin ang proteksyon ng Panginoon. Actually, yung instruction ng Panginoon ay proteksyon sana para sa atin. Kaya lang, pinipigilan natin. Tuloy, hindi tayo masustain ng Panginoon. So, nakakatakot. So, ang sabi pa rito, nung siya po ay kumuha ng counsel, ito pong si King Jeroboam. Alam po ninyo, when the king took counsel, hindi siya humingi ng payo sa prophet of the Lord. Ang hiningan niya ng counsel or advice ay yung kanyang mga counselors. Siyempre, anong i-advise po nun? Ang i-advise nun, huwag talagang sumamba sa Jerusalem. Ang i-advise nun ay dito lang tayo. So, ang problema, he sought human advice instead of divine counsel. So, ano ang ginawa? Human wisdom without God leads to spiritual disaster. I believe on this. Yung human wisdom na walang pangasiwa ng Diyos yan po ay patungo sa spiritual disaster. So before major decision, ang ating pong gagawin, seek scripture before strategy. Bago po tayo gumawa ng mga major decisions sa buhay. Napakadami pong nangyayari mga major decisions sa buhay po natin. Isa na po dyan yung ating pong pamilya, pag-aasawa, pananampalataya, pinakamatinding pagpapasya na pwede natin magawa sa buhay. Ang advice po sa atin ay seek scripture before strategy. Alam kong maganda mga strategiya natin, pero safe kung inuuna natin kausapin ng Diyos through reading His scripture. So, ang sabi rito, ang ginawa ni King Jeroboam, dahil ayaw niya na papuntahin ang bayan ng Diyos doon po sa baba sa Jerusalem, pinakamatinding ginawa niya ay nagpagawa po siya ng mga Diyos-Diyosan doon po sa north. At ang sabi ng Bible, behold, thy gods, O Israel, which brought thee out of Egypt. Ang pinakamatindi rito, nagpagawa siya ng Diyos-Diyosan doon sa north. At sinabi niya, pinoklaman niya, ang sabi niya sa bayan ng Diyos doon po sa north, mga Israelita, yung pinagawa kong Diyos na ito, ito ang nagligtas sa ating mga ninuno mula doon sa Ehipto hanggang sa nakarating tayo rito. So, ito po ay malaking paglaban sa Diyos. Kinredit ni King Jeroboam ang deliverance dito sa gods, sa Diyos-Diyosan, at kinonect niya, inattach niya na ito daw ang naging reason kaya nakalabas sa Egypt yung pong Israel noon. Napakatindi. Actually, ito po ay repetition. Nagre-re-echo yung pong ginawang kasalanan ni Aaron dun po sa may wilderness, dun po sa Exodus chapter 32. So, ang unang pagkakamali ni Jeroboam, he revived an old apostasy. Tinuruan niya na ang bayan ng Diyos ay tumalikod sa Diyos. Napakatindi. So, sabi rito, old sins return when spiritual vigilance weakens. Tama po yun. Yung dati nating mga kasalanan, bumabalik po yan kapag hindi na tayo nagiging maingat spiritually. Kapag mahina na ang spiritual nating pundasyon, bumabalik yung mga dati nating ugali. Bumabalik yung mga darling sins natin. Bumabalik yung mga dati nating nakasanayan pag mahina na yung ating pong pananampalataya. So, lesson or application. Churches must start against repeating past spiritual errors under new forms. So napakatalino po ni Satan, mga kapatid. Pwede siyang gumamit ng ibang form naman, pero pareho lang din na kasalanan katulad ng nakaraan. Okay? So, ang ginawa po ng Diyos kay King Jeroboam, pinapuntahan po siya ng propeta. Kinausap si King Jeroboam at sinabi sa kanya ng tahasan, this thing, ang ginawa mong ito, became a sin, ay isang kasalanan sa Diyos. At alam po ba ninyo, kapag ka po ang bansa, ang mga hari noon, ay nagkaroon po ng apostasy, wala pong ibang ginagamit na sentence. The Bible summarizes his entire legacy in one sentence. Ang sabi po dito, mamaya sa talata, so one wrong system can institutionalize sin. Not every successful program is spiritually correct.
Ibig sabihin, yung pong sistema na ginawa niyang institution, ang masaklap rito, hindi lang siya ang nagkasala. Dinamay niya ang buong kaharian. Ang 10 tribes ay dinamay niya sa kasalanan na kanyang pinagawa. So, again, para sa kanya ay successful yung program na naisip niya para hindi magkaroon ng faction yung 10 tribes. Pero ito po ay mali. Bakit? Dahil ibinalik niya ang bayan ng Diyos sa maling pagsamba. So alam po ninyo, sabi rito sa 1 Kings chapter 12 verse 31 to 33, made a house of high places. Ibig sabihin, nagtayo siya ng templo doon sa bundok. Alam po ninyo kung saan niya pinatayo? Doon po sa bundok ng Bethel at sa bundok po ng Dan. Nagpagawa po siya ng po doon. Ang ginawa niya, yung pong unauthorized na worship centers, pinalitan niya ang templo ng Diyos ng templo ng mga Diyos-Diyosan. Saklap, ginawa. So, ito po, akin pong inisa-isa ang mga masaklap na ginawa po ni King Jeroboam. Number 1, siya ay natakot na bumalik ang mga tao sa Jerusalem upang magsimba. Kaya gumawa siya ng gintong baka sa Bethel at saka po sa Dan. So, pangalawa, sa paligid ng mga Diyos na ito, nagtayo rin siya ng mga high places, mataas na altar o kapatagan para gawing sentro ng pagsamba ng tao. Ito yung in-institutionalize niya. So number 3, layunin niya na panatilihin ang katapatan ng mga tao sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng sariling reliyosong struktura. So kung titingnan natin, yung kanyang purpose ay para ma-preserve lang yung kanyang kaharian. Kasi nga naman, kung mawala yung kanyang kaharian, wala na rin yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang trono bilang hari. So ang gusto lang niya ay ma-preserve. Ginamit niya yung kanyang power to preserve himself. Grabe, no? So, sabi rito, God determines how He is worshipped. Ang Diyos po ang nagdi-determine kung paano dapat natin siya sambahin. Hindi porking sinasamba natin siya, pero mali naman ang paraan ng ating pagsamba na sa Panginoon. So convenience must never replace biblical worship principles. Hindi porket komportable na ako dito sa ganitong uri ng pagsamba. Ganito na lang. Ang Diyos po ay nag-determine kung paano siya natin sasambahin. Kung paano sinabi ng Diyos kay Jeroboam, doon niyo ako sasambahin sa Jerusalem, hindi dyan sa Bethel o dyan sa Dan. So ang sabi rito, isa pa sa pinakamatinding ginawa po nitong si Jeroboam, ay siya po ay nagtalaga o gumawa siya ng sariling mga priest. Yung pong mga priest actually ay mula lang yan sa mga lahi ni Levi or ni Levi. Wala pong kinukuhang mga pare o pinakapunong pare na hindi po galing sa lahi ni Levi. Pero ang ginawa po ni Jeroboam, gumuha siya, nag-appoint siya ng mga priest kahit hindi sila galing sa lahi ni Levi. Grabe. So ibig sabihin, he changed God's ordained leadership structure. Binago niya talaga yung structure po ng leadership na gusto ng Panginoon. So, ang puntos rito, spiritual offices are sacred trust, not political appointments. Hindi katulad yan ng politika kung sino lang pwede mong i-appoint, pwede. Basta malakas sa'yo, i-appoint mo, pwede yan. Kung yan ay sa politika. Pero sa church leadership, iba, meron po yung biblical qualifications. Ang ginawa ni Jeroboam, kahit walang qualifications, kahit hindi galing sa lahi ni Levi, sige, in-appoint niya. So, winasak niya yung structure ng Panginoon. Matindi. Kaya sa 1 King chapter 13, ang sabi ng Panginoon, O altar, thus saith the Lord. Sabi rito, nalulungkot talaga ang Panginoon sa ginawa po ni Jeroboam. Kaya ang ginawa ng Diyos, kinumpronta niya yung pong false worship directly. Ito po ang unang Panginoon. Kinonfront niya yung kasalanan po na ginawa ni Jeroboam. So, ang puntos, God always sends warning before judgment. Hindi kaagad hinatulan ng Diyos si Jeroboam. Nagpadala muna siya ng babala bago hatulan ng tao. So, ang correction from God is mercy, not punishment. So, napakaganda po na puntos ito mga kapatid. Tinutuwid tayo ng Diyos, yan po ay bunga ng kanyang habag sa atin kasi gusto niya maging maayos ang ating katwiran. Hindi po yan parusa. Ganoon din po sa church. Pag tinutuwid tayo ng ating mga leaders, hindi po yan parusa. Yan po ay mercy sa atin kasi gusto nila na mapaayos tayo. Gusto nila na maging matuwid ang ating pumuhay. Ganoon din po sa Diyos. So sa 1 Kings chapter 14 verse 9, ang ginawa ng Panginoon, nagsalita siya ulit through prophet Ahijah again. At sabi ni Ahijah,
I exalted thee from among the people. Ito actually ay statement galing sa Panginoon, ipinabot kay Prophet Ahijah, sabihin mo dito kay King Jeroboam. Ikaw ay itinaas ko, ikaw ay pinili ko na mag-handle ng 10 kingdoms at 10 tribes. But thou hast not been as my servant David. Hindi ka naging katulad ng aking lingkod na si David. Taliwas ka sa kanyang buhay. So ang sabi rito, God reminds Jeroboam of grace before pronouncing judgment. Ano, napakaganda. No? Minsan ang Diyos talaga ay mahabagin ng Diyos. Na bago niya ilapat sa iyo yung judgment, papaalala niya muna kung sino ka dati. Sino ba ako dati? Sino ba tayo dati? Kung tutuusin, parang wala namang pag-asa talaga. Kung tutuusin, ay hindi tayo mga worthy sa biyaya ng Panginoon. Nire-remind niya yung ating nakaraan. Sabi niya, pinili kita, pinagkatiwalaan kita, ibinigay ko pa mismo sa iyo yung 10 tribes. And yet, nilabanan mo ako. Hindi ka katulad ni David na aking lingkod. So ang ginagawa ng Diyos dito, nire-remind siya ng grace ng Panginoon na ginawa niya. O minsan niyang pinakinabangan na biyaya ng Panginoon bago sa kanya nilapat yung judgment. So ang sabi rito, judgment often begins with remembrance of rejected privilege. Ganda, no? Judgment often begins with remembrance of rejected privilege. Parang sa Satan, no? May privilege siyang ni-reject. Spiritual accountability increases with spiritual opportunity. Sayang yung opportunity na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi mo pinanindigan, hindi mo ginamit ng tama. Parang ganoon ang puntos ng Panginoon. So, thou hast cast me behind thy back. Binigay ko sa iyo ang kapangyarihan, pero nilalabanan mo pala ako pag ako'y nakatalikod. So, idolatry is ultimately rejecting God Himself. Ito ay tahasang paglaban ng Diyos, paglaban sa Diyos. Kaya kinasusuklaman ng Diyos yung idolatry. Yan po kasi ay direkta na paglaban sa authority ng Panginoon. So, yung idolatry sa panahon natin ay parang ganito. Whenever is not central, we symbolically place God behind us. Correct. Kapag hindi sentro ang si Kristo ng ating buhay, symbolically nilalagay natin ang Diyos sa ating likuran. So, hindi siya ang priority. Now, throughout Kings, ito po ang inuulit-ulit na statement. Kapag po ang isang hari ay nag-apostatize, naging corrupt na hari, sa kasaysayan po ng Israel, ang inuulit-ulit na statement ng Biblia ay ganito. Kapag ang king ay corrupt, he walked in the way of Jeroboam. Yun po ang ginagamit na statement. Ibig sabihin, kinakapit ang pangalan ni Jeroboam as an bad example na tumalikod sa Panginoon. And in his sin, wherewith he made Israel to sin. Ito po ang matindi. Hindi lang siyang nagkasala, dinamay at kinaladkad pa niya ang buong bayan ng Israel. So, Jeroboam becomes history standard for spiritual corruption. Hindi siya naging magandang standard. Pero ginamit siya as history standard sa spiritual corruption. Kaya kapag corrupt ang king, katulad ni Jeroboam. Sayang. So, ang sabi rito, a leader's influence outlives his lifetime. A leader's influence outlives his lifetime. So we are not only shaping our lives, we are shaping future faith. Kaya yung leadership na isinakabuhay natin ngayon, hindi lang tayo makikinabang actually niyan. Yung mga future generation ay makikinabang kung tapat tayo. Kaya lang, anong legacy ang iiwanan natin kapag tayo ay pasaway, kapag tayo hindi tapat? Naapektuhan pati yung mga generation ng mga anak natin. Sa halip na maging faithful sana sila kasi nakikitaan tayo ng good example, kapag hindi maganda ang itinanim natin, maging yung ating pong mga salinlahi ay apektado. So, ang lesson dito, we are not only shaping our lives, we are shaping future faith. Yan po ang ginawa ni Jeroboam. Yung kanyang maling example, sinundan ng next generation. Kaya po kung makapansin po ninyo, yung 10 tribes na yon, yung Northern Kingdom, mula kay Jeroboam, puro masama na po ang hari hanggang sa nawasak po yun. Napakatindi. So Jeroboam lost his kingdom not because God failed him, but because he stopped trusting God. So ang tragedy po sa buhay ni Jeroboam, ito, he believed God enough to accept the crown, but not enough the commandments. Kaya po ang title natin ay Faith Enough but Not Enough to Obey God. So,
Ano pong ibig sabihin na he believed God enough to accept the crown but not enough to obey the commandments? Ito po yun. He believed God enough to accept the crown. Ibig sabihin, pinaniniwalaan ni Jeroboam na siya ay pinili o tinawag ng Diyos para maging hari ng Israel sa north. Ibig sabihin, tumanggap siya ng posisyon, kapangyarihan at karangalan bilang hari dahil alam niya na ito ay mula sa Diyos. But not enough to obey the commandments. Ibig sabihin, hindi niya sinunod ang utos ng Diyos, lalo na ang kautusan na magsamba lamang sa Jerusalem at sa tamang paraan. Sa halip, gumawa siya ng gintong Diyos at high places upang panatilihin ang loyalty ng mga tao sa Kanya. So, mga minamahal mga kapatid, that's the very reason why kaya po binigyan ng title ang message na ito sa buhay po ni Jeroboam na faith enough to rule but not enough to obey. Sana po ay nakuha po natin ang maganda pong puntos sa ating pong pag-aaral ngayong pong umaga. May the Lord will bless you. Ano po? It's my pleasure kung mayroon po kayo mga katanungan. Napakaganda rin po na mag-share po tayo. Exchange po tayo ng takeaway regarding po sa ating pong pag-aaral ngayong pong umaga. The Lord will bless us all. Amen. Amen. Okay po, let's continue sa atin pong Ate Ampi. Lakad sa liwanag ng salita ng Diyos.
Amen. For our closing prayer, Pastor. Tayo po ay manalangin, mga minamahal, mga kapatid. Banal na Diyos, ngayon pong umaga at ngayon pong gabi doon po sa US, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po na inintroduce po ninyo sa amin ngayon ang buhay po ni Jeroboam. Siya po ay naging hari. Siya po ay pinagkatiwalaan po ninyo ng 10 tribe. Siya po ay binigyan ninyo ng kapangyarihan, binigyan ng karangalan, binigyan po ng pribileyo ng katulad po ng lahi po ni David. Subalit hindi po niya ito ginamit ng tama. Sa halip, ginamit niya ang kapangyarihan para ma-preserve ang kanyang posisyon, para paglingkuran ang kanyang sarili, at hindi para sundin ang inyong layunin para sa kanyang buhay. Panginoon, tulungan po ninyo kami. Baka minsan wala kaming kaalam-alam. Naging katulad din kami ni Jeroboam na minsan ginagamit ang aming impluensya, ginagamit ang aming koneksyon para ma-preserve ang aming sarili at hindi para sundin ang inyong kalooban at layunin para sa amin. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, kung minsan nagiging pasarili kami sa aming pong kanya-kanyang mga capacity. Tulungan at patawarin po ninyo kami, Panginoon. Ngayon pong umaga, i-bless po ninyo bawat isa sa amin. Nawa po ay mamuhay po kami na naayon lagi sa inyong layunin para sa aming buhay upang ang aming buhay ay maging makapangyarihang kasangkapan ng iligtas ng iba. Ito po ang aming panalangin. I-bless po ninyo ang bawat isa sa amin na nandito po ngayon sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much po, Pastor. Then sa atin pong naka-tune in sa atin pong live.